mga par! Napag-usapan nga natin last video ang In the Jungle arc, ang paglalaban ng isang henyo na si Wally at ng ating bida na si Ippo. Ngayon naman, pag-uusapan natin ang Chronos arc, kung saan magsisimula na ang Class A tournament na sinalihan nila Itagaki. Sa Makunochi fishing boat, pagkatapos tumulong ni Itagaki at Nanako, dumating si Mari. Akala ni Itagaki na kaya pumunta si Mari ay para interviewin si Ippo sa kanyang laban kay Wally. Ngunit nagulat siya na siya pala ang gusto nitong interviewin para sa next chapter ng kanyang boxing career. Nagdesisyon si Mari na panoorin ang training ni Itagaki at interviewin siya kapag nag-break na ito. Sa oras ng interview, nireveal ni Mari kay Itagaki na tinatawag siyang fastest in Japan. Dahil kahit nga daw si Saiki ang may pinakamabilis na footwork, si Karasawa naman ang pinakamabilis pagdating sa hand speed at si Miyata ay mabilis sa parehong aspeto, hindi nila kaya itong i-maintain dahil sa kanilang mga weight management. Kaya lumambang dito sa tatlo si Itagaki at tinawag siya ng buong Japan na pinakamabilis pagdating sa boxing. Nang magduda si Itagaki sa kanyang sarili na makuha ang JBC title, laking gulat ni Mari dahil hindi niya inakala na si Itagaki ay kulang sa kumpiyansa sa sarili. At naalala na ang topic pala nila ay ang Class A tournament, kung saan sure naman siya confident dito si Itagaki. Nang umalis si Nanako para pumunta kay Ippo habang kasama si Kumi, alam ni Itagaki na makakasagabal ito sa baby time ng kanyang senpai. Kaya nirekomenda ni Mari na sumama siya kay Nanako, habang sinasabi nito na alam niyang nakaipo lahat ng pinapangarap ni Itagaki. Knowing na hindi niya kayang ma-reach si Ippo, ipinaliwanag ni Itagaki kung paano niya gustong patuloy na gawin itong goal. Sunod na sinabi nito na si Nanako ay walang pag-asa kay Ippo dahil in love ito kay Kumi. Pero kahit nga ganon, hindi pa rin ito tumitigil si Nanako, kaya't nakaka-relate siya dito pagdating sa JBC title. Kung saan ini-enjoy niya na lang ito kahit alam niyang hindi niya kaya kuhanin ang belt laban kay Ippo. Matapos sa sarili ni Itagaki na si Mari ay may crush din kay Ippo na katulad kay Nanako, nahiya ito at sinabing interesado lang ito sa ating bida in a professional way. Sunod na sinabi ni Itagaki na dahil nga daw parehas lang silang runner-up, siya na lang ang i-date nito. Habang paalis si Mari, sinabi nito ng totoong ang swabe gumalaw itong si Itagaki. Sa Kamogawa Gym, nalaman ni Itagaki na in-interview ni Fuji si Aoki at Kimura tungkol sa kanilang Class A tournament. Gusto malaman ito ang mga naging comment nila Aoki at Kimura tungkol dito. Sagot naman nila Aoki na gusto nilang step by step palakihin ang kanilang tsansa at hindi muna mag-focus sa malalaking bagay. Gusto ni Aoki bumalik sa mga basic na technique tulad ng jab kaysa sa paggamit ng kanyang frog punch, habang si Kimura naman ay gusto i-train lalo ang kanyang footwork para magamit niya ito sa buong laban. Sa Makunochi fishing boat, shinare ni Itagaki kay Ippo ang goal nila Aoki at Kimura para sa kanilang training. Matapos yon, dahil nga gustong mas makilala nito si Karasawa, pumunta si Itagaki sa kwarto ni Ippo at tinignan ang boxing magazine tungkol sa naging laban ni Ippo kay Karasawa. Chinek niya kung gaano katagal ito pinabagsak ni Ippo nang sila ay naglaban at ginawa niya itong goal na matalo ang record ni Ippo na 2 rounds, 2 minutes at 15 seconds. Habang si Takamura ay kumakain sa chuka soba, sinabi nito ang kanyang pagkapilit kay Aoki dahil kaya nitong mag-diet habang napapaligiran ng pagkain. At naniniwala itong may malahalimo na potential si Aoki pagdating sa labas ng boxing ring. Matapos kamustahin ni Takamura ang mga sasali sa Class A tournament, sinabi ni Aoki na silang lahat ay prepared na sa paparating na laban maliban kay Itagaki. Sa Kamogawa Gym, nahihirapan si Itagaki sa kanyang sparring laban kay Kimura. Pagkatapos nun, nagtataka si Yagi kung bakit hindi maganda ang performance nito. Ipinaliwanag ni Shinoda na hindi ito nagsiseryoso pag hindi official match dahil hindi ito nagpo-focus. Kaya hindi nila alam kung ano talaga ang totoong kondisyon nito bago lumaban. Pumunta si Itagaki sa rooftop ng gym at nag-usap sila ni Ippo tungkol sa kanyang susunod na laban kay Karasawa. Nang tanungin ni Ippo kung ano ang goal nito para sa kanyang paparating na laban, hindi niya masabi na goal nitong talunin na mas mabilis si Karasawa kaysa sa kanyang nagawa dahil tunog nagyayabang siya. Tinanong ni Itagaki si Ippo kung saang round niya iniisip na matatalo si Karasawa at sinagot ni Ippo na sa palagay niya matatapos ang kanilang laban via decision, kung saan parang na-disappoint ito sa naging sagot ni Ippo at napaisip. Sa bahay nila Itagaki, napatanong ito sa kanyang sarili kung masyado nga bang mataas ang goal nito. Pero alam nitong kailangan niyang manalo sa Class A tournament para manatili sa high ranks at sunod na kawanin ng JBC title pagkatapos i-relinquish ito ni Ippo. Nang dumating ang araw ng mga laban, pumunta sila Ippo at Takamura sa waiting room ng Kamogawa Gym sa Korakuen Hall. Matapos encourage ni Ippo sila Aoki, Kimura at Itagaki, nag-usap sila ni Takamura habang papunta sa audience area kung dapat ba siyang mag-alala kay Itagaki.
Sinabi ni Takamura na dapat siyang tumigil sa pagsasalita dahil baka marinig siya ng spy ng kalaban. Habang paalis si Takamura, nagulat si Ippo nang biglang dumating si Sanada. Sinabi ni Sanada na napanood niya ang laban ni Ippo laban kay Wally at sunod na nagtanong kung totoo nga bang wala sa kondisyon nitong si Itagaki. Nang lumapit si Saiki sa dalawa, sabay-sabay silang pumunta sa audience area bago magsimula ang laban nila Karasawa. Naalala ni Ippo ang Class A tournament kung saan niya unang nakilala si Bulk at naniniwala na siguradong mahirap manalo sa tournament na to. Pero yun din ang dahilan kung bakit siya sumali dito noon, para mag-improve palalo. Habang katabi ni Takamura sila Fuji at Mari, napaisip ito kung gaano kalayo ang mararating ni Itagaki dahil sa malaking potential nito. Subalit makakalayo lang ito sa kanyang karir kung mapapanatili nitong motivated ang sarili sa boxing. Sinabi ni Sanada kay Ippo at Saiki ang impormasyon na nalaman niya kay Itagaki mula sa panonood ng mga tape kasama si Karasawa. Nalaman nga nila Sanada na siguradong mas mabilis itong si Itagaki kay Karasawa. Pero sa hindi alam na rason, sinabi ni Karasawa na feeling niya na mas mabagal itong si Itagaki. Habang parehong pumapasok na sa ring ang dalawang boksingero, china-challenge ni Itagaki ang kanyang sarili na talunin ang knockout time ni Ippo kay Karasawa. Nang magsimula sa pagtunog ng bell ang laban, mabilis na nagkaroon ng palitan ng suntok sa gitna ng ring si Itagaki at Karasawa. Kung saan sa dami ng suntok na kanilang pinakawalan, wala ditong tumama dahil sa kanilang pinapamalas na bilis. Matapos ang matagal na palitan ng suntok, si Itagaki ay kumonekta na ng kanyang atake. Dahil alam ni Itagaki na mas mabilis siya kay Karasawa, naisip nito ang strategy na magbato ng counter at sundan nito ng mga sunod-sunod na suntok hanggang sa itigil ng referee ang laban. Nagpakawala si Itagaki ng mga mabilis na kaliwang suntok kay Karasawa na madali nitong nasalag. Matapos yon, bumawi na si Karasawa ng sarili niyang mga solidong suntok, pero madali lang din itong nailaga ni Itagaki. Nang magbato si Karasawa ng right punch, suabing inilaga nito ni Itagaki sa pagtilt ng kanyang leeg at ginamit nito ang momentum na yun para sa isang solidong uppercut counter. Matapos magbato ulit ni Karasawa ng isa pang kanan na suntok, nakakita ulit si Itagaki ng butas at sunod na kumonekta ng isang solid na cross counter. Pinagpatuloy ni Itagaki ang kanyang pagiging agresibo at nagpolo nito ng maraming punches. Nang mapansin nitong nagpaplano bumawi si Karasawa, nabilis itong dumistansya. Nagkaroon ng isang matinding palitan ng suntok kung saan pinamalas ni Itagaki na lamang siya sa bilis laban kay Karasawa. Matapos kumonekta ng ilang mga suntok ni Itagaki, sunod nitong ginamit ang jolt counter ni Miyata. Subalit laking gulat nito nang biglaan siyang bumagsak at hindi ito makapaniwala. Sunod natin nakita ang nangyari matapos planunin ni Itagaki kung ano ang kanyang gagawin. Winasak ni Karasawa yon sa pamamagitan ng isang suabing left jab. Nahirapan niyang makatayo si Itagaki at umabot pa ito sa 9 counts. Nagsimula na uli ang laban at mabilis nitong inilagan ang mga pinapakaw ng suntok ni Karasawa. Muli nitong sinubukan gamitin uli ang jolt punch, ngunit tila aral na ito ni Karasawa at pinitigil nito ulit ang opensa ni Itagaki. Kamuntikan nga bumagsak ito ulit sa lona. Dahil nga iniisip na nitong mas mabilis sa kanya si Karasawa, tumistaan siya ito. Pero dito na ipinamalas ni Karasawa ang kanyang experience at hinintay lang nito si Itagaki na lumapit ulit. Sunod nito sinabi sa isipan, dahil nga nakiscore na ito ng knockdown, lamang na ito sa puntos kahit hindi niya kailangan humabol. Matapos mag-isip-isip ni Itagaki, muli itong naging agresibo at sumugod. Subalit, sinalubong ito ng sunod-sunod na left jab ni Karasawa. Sinubukang gamitin ni Itagaki ang technique na Dragon Fish Blow. Ngunit, tumama ang kamao nito sa noo ni Karasawa nang ibato na nito ang right overhand. Kaya naman nabasag dito ang kamao ni Itagaki at doon na natapos ang matinding round 1. Sa waiting room, sinabi nga nila kay Mura na sobrang pangit ng pinapakitang performance nitong si Itagaki. Sa corner, nag-aalala nga itong si Shinoda dahil sa pangit nitong first round. Pero sinabi naman ni Itagaki na, okay lang ako, wag mo alalahanin ang kamao ko, kayang-kaya ko pa lumaban. Kaya naman dito na sinabi ni Shinoda kung gaano ka-importante ng strategy pagdating sa mga ganitong laban. At sunod nitong sinabi na nasa ibang level na ang Class A fights kumpara sa kanyang mga naranasan noon. Bago magsimula ang round 2, pinayuan nito ni Shinoda na bigyan pansin ang mga bagay-bagay. Sa round 2, hindi makalapit si Itagaki kay Karasawa dahil tinatamaan nito ng left punches sa tuwing sinusubukan niya. Kaya naman napagdesisyonan ni Itagaki na mas lalo pang bilisan ang pacing niya. Hanggang sa hindi na nito masundan ni Karasawa habang nagbababing in weaving. Nang bigla nang mawala si Itagaki sa paningin nito, inatake nito ang depensa ni Karasawa gamit ang kanyang kaliwang kamay at sunod na iniilaga ng mga pinapakawalang suntok ng kanyang kalaban. Dito na nga natin nakita ang Wally 2.0 mga par. Parang pinaglalaroan na lang nito si Karasawa.
Nahirapan nga itong si Itagaki kumonekta ng malis na suntok dahil sa maigpit na depensa ni Karasawa. Kaya nagsimula na itong mag-focus lalo para humanap ng mga butas sa depensa. Matapos lumusot sa guard ni Karasawa ang suntok ni Itagaki, mas lalo pang hinigpitan ni Karasawa ang kanyang depensa. Pero madali lang itong sinira ng idol natin sa pamamagitan ng mabibilis na left punches. Nang mapansin ni Itagaki na biglang bumuka ang depensa ni Karasawa matapos ang ilang suntok, nagplano itong next time na mangyari yun, susundan niya na ito ng malabombang right punch. Matapos ang pag-iisip-isip, napagdesisyonan ni Karasawa na sugurin na ito. Pero dito na ipinakita ni Itagaki ang difference nila pagdating sa bilis at bigla na naman itong nawala sa kanyang harapan. Nakita ni Karasawa na si Itagaki nasa lubid at tila parang lumulutang ito nang bigla na lang itong nawala sa kanyang paningin. Nang mapansin nitong nasa likod niya na si Itagaki, naguluhan na ito sa nangyayari sa loob ng ring. Tila pinaglalaruan na nga ito ni Itagaki at nagpapakawala ng sunod-sunod na left punches sa iba't ibang direksyon. Sunod na nagpakawala ang ating idol na malabag yung left jabs at walang magawa dito si Karasawa. Matapos lumusot ang isang suntok ni Itagaki, tila lumipad nga pataas ang ulo ni Karasawa sa lakas. Kaya naman na makita ni Itagaki na open na ang mukha nito, sinamantala niya iyon at tila nilunod ang kanyang kalaban sa left punches. At lahat ng iyon ay solid na kumonekta sa mukha ni Karasawa. Nang subukan gamitin ni Itagaki ang kanyang kanang basag na kamao para tapusin ang laban, bumagsak na sa lunod si Karasawa kaya't hindi ito kumonekta. Tuluyan nang nawalan ng malay si Karasawa, kaya mabilis na tinapos ng referee ang laban na nagresulta sa pagkapanalo ni Itagaki. At mag-a-advance na ito sa finals ng Class A Tournament Featherweight Division. Sa audience area, naniniwala si Sanada na tama ang lahat ng naging desisyon ni Karasawa sa laban na yon. Subalit naubusan na ito ng lakas kalaunan dahil sadyang mas lamang si Itagaki sa lahat ng aspeto. Sa pag-alis ni Saiki, sinabi nito na masaya siyang hindi tumama ang kanang suntok ni Itagaki dahil gusto nitong kalabanin ng idol natin sa kanyang best condition. Sinabi nga ni Sanada na siya ay interesado sa laban na yun dahil 2 beses pa lang ito natatalo si Saiki. Tiyon ay parehas na laban sa isang champion na si Sendo at Ippo. Sunod nitong binanggit na doon nga daw malalaman kung sino talagang pinakamabilis sa loob ng ring sa buong Japan. Matapos mag-celebrate ni Itagaki, ito ay pumunta sa kanilang waiting room at tinanong ang kanyang mga coach kung ano ang knockout time niya laban kay Karasawa. Nang malaman nito kayagi na ang oras ay 2 minutes and 13 seconds, sobrang natawa ito dahil mas mabilis niyang napatumba si Karasawa kaysa kay Ippo ng 2 segundo. Biglang dumating si Ippo sa waiting room, binigyan siya nito ng towel at pinayuan na magpahinga. Pinanood ni Ippo ang laban ni Kyosuke Fukui at Makoto Maisono sa TV screen at ito ay nagulat na makita niyang matalo si Fukui sa laban na yon. Habang sinasabi ni Ippo na baka magkaroon ng upset sa magiging laban ni Saiki, hindi ito pinansin ni Itagaki dahil hindi pa rin ito makaget over na mas mabilis niyang pinabagsak si Karasawa. At biglaan itong nawala sa sarili na parang naiisip nito mas magaling na siya kay Ippo. Nang may masmasa nito, pinigilan niya ang kanyang sarili at nagalala dahil sa kanyang muntik nang gawin. Nang magsisimula na ang mga laban ni Kimura at Aoki, sinabi ni Takamura kila Fuji at Mari na makikita nila kung gaano nag-improve itong dalawa. Tila nag-fast forward nga ang laban, nanalo si Kimura laban kay Takeshi via decision at si Aoki ay nanalo rin via decision laban kay Ito. Nang i-congrats ni Fuji si Takamura dahil 3 beses nanalo ang mga boksingero ng Kamagawa Boxing Gym, dito natin nakita na nakatulog pala si Takamura sa buong laban ni Aoki at Kimura. Nang iya mga par, 6 round kada laban, so tulog si Takamura ng 12 rounds. Kulit talaga nito mga par no? Si Aoki at Kimura ay pumunta sa Kamogawa waiting room at nag-celebrate ng kanilang pagkapanalo. Sinabi ni Shinoda na panoorin ni Aoki ang laban sa TV dahil ang mananalo sa laban na yun ang next niyang kakaharapin. Sabi nga ni Aoki na ang next na lalaban ay ang kanyang mortal na kaaway na si Imai Katsutaka, kung saan matapos itong kalabanin ni Aoki, sunod itong natalo sa kanyang next title defense. Sinabi ni Aoki na si Imai ay lagi nga daw nasa high ranks para bawiin muli ang kanyang JBC title. Nang tanungin ni Shinoda kung sino ang makakalaban nito, nireveal ni Yagi na ang boksingerong ito ay bago pa lamang at meron lang itong 7 matches, 7 wins, 3 knockouts. Kaya naman hindi na-impress dito si Shinoda at naisip nitong panoorin na lang ang laban para tignan ang bagong version ng former champion. Na-excite nga si Aoki at gusto nitong manalo si Mae para makabawi siya dito. Nang makita ng lahat ng tao sa waiting room ang nangyari sa TV, nagulat ang mga to dahil mabilis at madali itong pinabagsak ni Shinobu Iga sa first round. Lahat ng tao sa waiting room, pati na rin si Takamura habang nasa audience ay nagulat dahil nakita nilang si Maron ang trainer nitong si Iga at doon na nagtatapos ang ating video.
Grabe mga par, ang tindi ng laban na yun nila Karasawa no? Parang talent versus experience lang mga par. Kaso sa uli, nakakuha na din ng experience si Itagaki, kaya parang pinaglaruan niya na lang. Grabe, ang lupit! O paano? Abang-abang na lang mga par para sa susunod na mga arc. Kaya huwag kalimutan mag-like, subscribe, at pindutin mo na rin ang bell button para lagi kang updated. Ako nga pala uli si Yawa Senpai. Hanggang sa muli mga par!